Ngayon po ay ika-4 na pong araw ng kamatayan ni Ate Remy Sam, isa sa mga pangunahing lingkod dito sa ating Kwasay Parish. Pagdasal po natin siya, samahan natin ang kaniyang pamilya. Isama po natin siya sa pangunahing intensyon ng misang ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga namumuno sa ating bayan, makonsensya nawa kung may mga ginagawang mali. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang ating mga donors and benefactors. Pagdasal natin ang mga may sakit. Pakisama, pakisuyo po ang pangalang Nanay Feli, Yonsha, Teresita, Sister Terry, Alona, Cherry, Amelita, Kuya Mario, Maila, Fe, Chris Aquino, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip si Roboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sinabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 turiting ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito ang bayang Israel, ang iyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Bethel at isa namay sa Dan. At ang bagay na ito naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga mapumunta sa Bethel upang sambahin. Iyong iyan, una, mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdote, hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang taong lamang. Ginawa niyang ipiyesta ang 12 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya ng dambana sa Bethel sa mga turiting ginto
na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Roboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang mga gusto ay ginawa niyang saserdote na mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Roboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi nang hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginaway, tunay na din natumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Panginoong, sintahin ng bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang dakilang Diyos ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tembo, yaong nasaksihan ay kahangang-hanga. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan, isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbutong hininga. Sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo namang nilang pinamamalita ito. Sila'y lubhang nang gilala sa tangwika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagkamangha ng mga tao matapos ni Kristong pagalingin ang isang taong pipi at bingi.
At nasabi nga po nila patungkol dito, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Kasi nga, ang pipi at binging tao ay nakarinig, nakapagsalita na talaga ng malinaw. So, siya ay bumuting talaga. Pinabuti siya talaga ni Kristo. Diretso ng magsalita, malinaw na ang pagdinig. Actually, ganito naman ang Panginoon eh. Sa lahat ng kanyang mga ginawang himala, sa lahat ng kanyang mga ginawang milagro, pagkapagaling, ganito siya. Yung bulag nakakakita talaga. Yung pilay, yung paralitiko, nakapaglalakad talaga. Nakatatalon pa. Yung may ketong kumikinis talaga. Parang sanggol talaga. Yung inaalihan ng demonyo, nagiging at peace talaga. Yung mga demonyo, lumalayas talaga. Ang patay, nabuhay talaga. Na parang walang nangyari ha. Ang bagyo, tumahimik talaga. Ang konting tinapit isda, dumami talaga. Sumobra-sobra pa. At ang tubig, naging alak talaga, na napakasarap pa. Ganun magtrabaho si Kristo eh. Walang back job, walang kulang, walang palpak. Suabe, perfect, ayos, solve ka. At ang dahilan, hindi lamang dahil Diyos siya, kundi bilang tao, pinagbuti niya talaga ang mga ginagawa niya. Sipin po ninyo sa Ebanghelyo ngayon. Pwede naman niyang pagalingin na lang ito sa pamamagitan ng salita niya. Baka nga kahit isipin lamang niya, gagaling na ito eh. Pero anong ginawa niya? Inilayo mo niya ito sa karamihan, sinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito, lumura muna siya, hinipo ang dila nito, tumingala sa langit at nagbubutong hininga, at saka sinabing Ephata. Dami diba? Daming etcheng. Daming seremonyas. Hindi ito kailangan ni Kristo. Kailangan ito nung tao. Bakit lumura? Bakit hinipo sa tenga? Sa dila? Bakit tumingala? Para mahiwatigan ng tao na may ginagawa si Kristo para pagalingin siya. Kasi di man siya nakakarinig, nakakakita siya eh. At may nabasa ko dati, hindi ko lamang ma-recall yung eksaktong sinasabi. Pero ito daw ay yung ancient way na of healing a person. Hindi ko alam kung uso na yung mga faith healers dati. Pero may ganitong mga aksyon. Okay? So nung makita at maramdaman, nung pipi at bingi yun, nahiwatigan na niya, pagagalingin ako nito. Bakit nilayo sa karamihan? Kasi matagal na hindi nakakarinig eh. Pwedeng pag biglang nakarinig, mapapapit lang ito, baka mataranta ito, baka pagtawanan siya. Bakit nilayo? One-on-one, personal, hinawakan para maiparamdam ni Kristo sa kanya ang kanyang halaga. You see? Pinagbuti ni Kristo in order to heal him, not just physically, but also emotionally, psychologically, spiritually, holistic. Pinagbuti ni Kristo ang pagkapagaling sa kanya, kaya naging mabuti talaga ang kalagayan niya. Ito po ay paalala sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ko in-emphasize kanina, hindi lamang dahil Diyos siya, kaya walang back job, walang palpak. Kasi given na yun eh. Diyos siya. Talagang walang palpak. Pero ang in-emphasize natin,
Nagkatawang tao siya. Na para sabihin sa atin lahat, kapag may gagawin kayong tama at mabuti ayahin niyo ako. Give your best. Do always your best. Nag-aaral ka? Magbutihin mo pag-aaral mo. Hindi yung dumidepende ka lang sa teacher. Mag-research ka rin. I-hone mo yung talents mo. Crew ka sa Jollibee o sa McDo o saan? Ang ni-assign sa'yo sa kitchen lang? Tingnan mo rin, baka sa labas may mga sira. Baka sa labas may marumi. Linisin mo kahit di mo trabaho. Huwag yung kapapasok mo pa lang, isip mo na, uwian na. Ganon, boy, huwag ganon. Pagbutihin. Alam naman po kasi natin, di ba? Yung resulta ng mga trabaho hindi pinagbubuti. Mga daan, sira na naman. Mga tulay, kabod na lang bumabagsak. Gusali, kabod na lang nagkakarak. Mga produkto, kabod-kabod na lang nawawasak. Medyo sad ako ngayon. Kasi yung mga tiles dito sa kumbento, nagputukan, nag-angatan. Nang tingnan namin, makikita mo yung pruweba na hindi pinagbuti yung trabaho. Baka wala pang 2 taon nito. Ito yung kumbento, yung likod nito. Hindi, yung mga baka sabihin nyo, yung gumagawa ng mga chapels natin, sila, hindi sila ito. Andiyan si Kuya Pipo, asawa natin Cynthia, yung sekretary natin, si Kenneth. Ay, sorry, baka sinabi ko pa. Nagpagawa ng sasakyan. Ang diferensya, isang headlight hindi gumagana. Pagbalik daw ng sasakyan, ang gumagana na headlight, wala. Yung dalawa, hindi na gumagana. Nadagdagan pa. Hassle, abala, at gastos uli ng pera. Huwag ganun. Kasi sa palagi ko, ayaw ng Panginoon yun. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa atin sa pamamagitan ni San Pablo in his letter to the Colossians? And whatever you do, whether in word or in deed, do it in the name of Jesus Christ, giving thanks to the Father through Him. Anong sabi pa rin sa letter to the Corinthians? First letter to the Corinthians. And so whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kapag gagawa tayo ng isang bagay na iaalay natin sa Panginoon, hindi ba natin pagbubutihin? If I'm not mistaken, ang gospel this coming Sunday, sasabihin ng ating Panginoong Jesus, kung ang kabanalan lamang ninyo ay katulad lang ng kabanalan ng mga skriba at pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang isa sa mahirap na marinig natin kapag humarap tayo sa Panginoon and we present to Him lahat ng nagawa natin, sabihin niya sa atin, yan lang? Yan lang? Kasi hindi natin ginawa yung best natin. Tapos magtataka tayo kapag nawawala yung customer, kapag nawawala yung kliyente, kapag nawawala yung oportunidad. Ganun talaga kapag hindi natin pinagbubuti. Dati, sorry pero may nasabihan talaga ako isa sa mga gumagawa nun. Alam mo, hindi ka asenso. Sabi ko talaga, pag ganyan ka, hindi ka asenso. Kasi hindi mo pinagbubuti trabaho mo.
Ang Panginoon ang siyang may sabi, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa lalong malaki. Tandaan po natin na hindi tayo aasenso. Hindi magiging maganda ang buhay natin kung hindi natin pinagtatrabahuhang mabuti ang mga gawain natin. Sa pagkatandaan natin, sa Diyos talaga tayo nagtatrabaho at hindi sa tao. Siya nakakita ng mga ginagawa. At bakit na tayo bibigyan ng blessing kung hindi tayo handa sa blessing na ito? Pwedeng magkaroon tayo ng mga blessings na pinupuwersa lamang natin, palakasan, may blessing ka. Huwag mo isiping blessing yon, hindi galing sa Panginoon yon. Galing sa sarili mong discarding masama yon. Sa pag-shortcut mo yon. At mabilis lang na mawawala yung blessing na yun. Kaya sana, pagbutihin natin ang ginagawa natin, mga mabuting ginagawa natin, upang maganda rin ang mga resulta nito. At nang sa gayon, matuwa ang Panginoon sa atin. Isipin po ninyo, yung mga depektibong daan, yung mga depektibong gusali, mga eskwelahan, mga depektibong healthcare system, diba? So ang daming namamatay dahil dyan. Ang daming mga wasted opportunities dahil sa mga anomalyang yan. Kaya malaking kasalanan. Sabi ko nga, gusto kong tawagin yung mga nagkabit ng tiles. Hindi ko papagalitan. Sasabihin ko lang, baka hindi nyo alam, pera ito ng simbahan. Baka hindi nyo alam yung magagastos dito, pwedeng pantulong na lang natin. Pero hindi natin mapangtutulong kasi hindi nyo ginawang mabuti ang trabaho nyo. Hindi ako galit ha. Hindi ako galit. Hindi pala ako magagalit. So nakita po ninyo, kaya ayaw ng Panginoon kapag hindi natin pinagbubuti ang ating trabaho. Kasi marami ang maapektuhan nito. At hindi natin pwede at dapat isipin na wala tayong pananagutan. No. Pananagutan natin yon. Sa harapan ng Panginoon, magugulat pa tayo. Isusulit natin yon. Oh. Mr. Politician, dahil sa'yo, maraming mga namatay. Hindi ko po pinatayan. Hindi mo nga pinatay, kaya lang yung pondo para talaga sa ospital, di mo binigay. Kaya, ikaw na rin halos ang pumatay dyan. Something like that. Palagay ko ganun. Itutugon yun. Kasi alam ng Panginoon na. Kaya sana mga kapatid, pagbutihin natin kung ano yung mga ginagawa natin upang maging mabuti na ng resulta nito at upang ang ating Panginoon ay matuwa sa atin. Pagbutihin din natin ang relasyon natin sa Panginoon natin sapagkat on His end, wala namang problema eh. Pero tayo ba? Baka nagsisimba nga tayo pero may inaalagaan tayong malaking kasalanan. Baka nagnunubena nga tayo pero chismosa pa rin tayo. Baka tumutulong nga tayo paunti-unti pero mas marami at mas malaki ang ating niloloko sa ating kapwa-tao. Tapos magtataka tayo kapag dating ng problema, bigla na lang nawawala o nababawasan ang ating pananampalataya, hindi naman totoo ang ating relasyon sa Kanya. Ang ating mga mabubuting ginagawa dapat ay maging ekspresyon lamang ng ating tunay na relasyon sa Panginoon. At kapag tayo may tunay na relasyon sa Panginoon, hindi tayo basta gagawa ng mga kalukuhan ngayon. Isipin din natin kung ayos ba, mabuti ba ang relasyon natin sa kapwa natin? With your spouse, with your children, with your parents, with your siblings, with your friend, with your partner? Kung hindi, isipin natin, baka hindi natin binibigay yung best time, best effort, best love natin para sa kanila. Strive to become the best partner for him, for her. Makikita mo, susunod, yung pag-strive niya maging best din para sa iyo. Ngayon, hindi man niya suklian yon. Ayos lang yun. Hindi mo na cargo yun. Cargo na niya yon. Hopefully, panghinayangan na yon. Pero, sa parte natin, sa ganang sa atin, wala sanang may maisumbat sa atin. Gayahin natin ang Panginoon natin.
Na kahit may mga hindi pa rin naniwala sa kanya hanggang sa kamatayan niya, sabi niya, it is finished. It is accomplished. Namatay siyang masaya. Bakit? Ginawa niya lagi ang best niya. Tandaan po natin na kahit gawin natin lagi at ibigay natin lagi ang best natin, hindi pa rin magiging perfect ang buhay natin. May mga magkukulang pa rin sa atin, may mga hindi pa rin maniniwala sa atin, may mga hindi pa rin magmamahal sa atin, may mga hindi pa rin magre-reciprocate ng kabutihan natin. Okay lang yun. Kasi parte yun ng isang buhay na i-arrange ng Panginoon na for as long as ginawa natin at binigay natin yung best natin, makakaramdam tayo ng contentment sa buhay natin tulad ng Panginoon natin. At marirealize natin in the end na ginawa niyang mabuti ang lahat sa buhay natin. Kahit na may mga iwanan tayong problema, kahit na may mga taong hindi magmahal sa atin, kahit na may mga taong hindi maniwala sa atin, gagawin pa rin niyang fulfilled ang buhay natin. Mamamatay at iiwan natin ang mundong ito ng nakangiti, literally or figuratively pa rin. At kung magkakagayon, magiging madali para sa mga susunod sa atin. Magiging madali para sa asawa mo, magiging madali para sa anak mo, magiging madali para sa pamilya mo, kahit pa paano, na magsimulang muli kahit wala ka na. Bakit? You've given your best. Kahit pa paano, may iwanan kang maganda na pagsisimula nila. Katulad ng ating Panginoong Hesus. Nang mamatay siya, ang bilis lumaganap ng Kristyanismo. Bakit? Binigay niya lagi at ginawa niya lagi ang best niya. Kesa naman sa iwanan natin ang mga iiwanan natin ng problema. Kasi hindi natin ibinigay at ginawa. At binigay pa natin yung worst natin. Nakita po ninyo sa ating unang pagbasa. Hindi ko alam kung yun yung binasa. Pero ang ating unang pagbasa ay tungkol pa rin sa kasalanan ni Solomon. Because of his sins, because of his negligence, nawasak yung kaharian. At ang nag-bear nito ay yung kanyang mga naiwan. Dahil hindi niya pinagbuti ang kanyang panunungkulan. Huwag sanang ganun. Ibigay at gawin natin ang best natin upang maging maganda ang resulta ng mga ginagawa natin. Yes, hindi magiging perfect, pero bahagi yung perfection na yon ng fulfillment na maranasan natin. If we've done and given our best, we'll be fulfilled when we leave this earth. At may maganda tayong iiwang pangsimula sa mga maiwan natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na gawin at ibigay lagi ang best ko.
sa mga ginagawa ko, sa relasyon ko sa iyo, sa relasyon ko sa mga mahal ko. Gusto ko bago ako pumikit at bago ako luminsan sa mundong ito, masabi ko rin yung nasabi mo, Panginoon, it is accomplished. It is finished. Tama, may mga maiiwan pa rin na hindi ko ma-accomplish kasi hindi ko naman kayang gawin ang lahat. Maaaring may mga hindi pa rin makakita na mga ginawa ko mabuti. Maaaring iwan ko pa rin ang pamilya na may hindi nagkakasundo. May mga hindi pa maganda ang buhay. Hindi ko na problema yon. Basta't ginawa ko ang gusto mong ipagawa sa akin. Basta't ibinigay ko lagi ang best ko. Mamamatay akong kontento. Tulungan mo po akong pangarapin ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hindi mo kayang gawin ang lahat. Hindi mo kayang isolve ang lahat. You just have to be faithful. Ano ba yung dapat mong gawin sa ngayon? Ano bang dapat mo ibigay sa ngayon? Ibigay mo, gawin mo. Regardless kung ano ang reaksyon ng mga tao. Kahit na hindi ka binibigyan ng pangmamahal, magbigay ka. Kahit nagukulang sila, tumulong ka. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. At sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. You've been faithful to small matters. Pagtitiwalain kita sa mas malaking mga bagay. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang Diyos, ang langit ang siyang magiging gantimpala mo. Ang Diyos na the best, ang langit na the best. Para ito sa mga taong binibigay ang kanilang best. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi mo kinakailangan na maging napakasigat, maging napakayaman, kahit mamatay kang mahirap lang. Basta ginawa mo ang dapat mong gawin. Basta naging faithful ka. Okay na okay yun. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasa, walang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan.
Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang iyong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Katulad ni Ate Remy Sam, nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa kamatayan. Ngayon siya'y pumanaw, nawa'y makisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng halugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama.
ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso at kaniyadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento.
Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Lahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina Ina ng ng pag-asa, pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Marami iyo. pong salamat sa mga tinutulong ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga chapels, institutions, at mga parishes at mga individuals. Marami pong salamat. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis. Pagsintang sa talinis, sa iyo hanggang langit.